to my YouTube channel. Nandito ako ngayon sa, sa bus. Ulan. Kanina pa. Pero nagtanong ako, kanina pagpasok ko maulan na talaga siya. Na hindi pala. Pagkalabas ko sa bahay, ambun-ambun pa lang siya, guys. Tapos, nung nasa Warden na ako, papunta ng Scarborough Town, nakatulog ako. Paggising ko, ang lakas ng ulan. Kinakabahan na ako kanina. Sabi ko, shit, papasok ako sa work. Basa. Kasi wala akong dalang payong. Sakto na lang, yung isa namin katrabaho na pang madaling araw, nandun pa siya sa may pinto sa harap. Yung amin kasing pasok pag madaling araw, sa likod, dahil sarado pa nga yung harap. Buti na lang talaga may tao kundi. Tatakbo ako papunta sa likod. Ang ulan pa naman, guys. Tapos yung paglabas ko ngayon, sabi nila, Ate Lugo, ingat daw ako kasi madulas ang kalsada, malakas daw ng ulan, tapos mahangin. Wala kasi akong dalang payong. Isa lang, ang alam ko isa lang yung payong namin ni Marvin. Kasi yung isang payong nasira. Kaya magpapadala kami kala Mama Aida ng payong, guys. Tingnan nyo. Makakita ko sa inyo. Super dilim na yun. Sana yung sahig. Kung makikita nyo, madilim siya, guys. Hindi lang masyadong kita. Gawa ng basa yung bintana. Mamaya ipapakita ko sa inyo kapag nasa Scarborough Town na ako. Dito tayo sa Scarborough Town, guys. Ayan yung ngayon. Update ng ating weather. Maulan. Oo, sana may bus na or baka maiwan na takbon-takbunin kasabay kong lalaki o alis na ata yung bus papuntang kay Enidid. May dadating pa namang next bus, hintayin ko na lang. Hindi naman ako naghihintay ng matagal eh. Bellamy 9. Diretso na tong Warden kaso 1 hour. 1 hour pa bago ako makapunta ng Warden. Ayan, nakasakay na tayo, guys. Papuntang Kennedy Station. Grabe. May mga ichichika ko sa inyo later pagka uwi ng bahay. Gusto ko sana ngayon eh. Mag-jogging dun sa namin, neighborhood sana namin. Kasi ganyan yung weather ngayon. Ang ulan. Hindi ko naman nakalain na hanggang hapon pala to. Kagabi pa daw nag-uulan ni sabi ng mga pang madaling araw kanina before sila umalis. Nakapagkwentuhan ako. Layo naman ang tinigilan ng bus namin. Wala pa naman akong paayon. Nakakapanibago, guys. Ang unti ng tao ngayon sa Warden. Kasi pagdadating ako dito, lagi madaming tao. Chinek ko yung wallet ko. Meron ako nakitang $2.50. Bibili ako ng tinapay din. Kasi nagugutom ako. Yung bus ko, 16 minutes pa. Oh my God, 16 minutes pa, guys. Ayaw ko kasi maglapad dahil wala akong payong. Mababasa ako. Kaya bibili muna tayo. Bili ako nung hotdog bun. Ayan, guys. Gutom na ako. Hindi kasi ako nag-rice na 3 days na, guys. Ang kinain ko lang ng kanina, hindi ako nag-breakfast. Tapos ang tanghalian ko ay boiled egg, dalawang boiled egg. Tapos may Skyflex din akong dala. Tapos orange, guys. Yun lang yung kinain ko kanina. Ngayon lang ako nakaramdam ng gutom. Kasi mag-iintay pa ako ng matagal. Doon na ako naggutom nung nakita ko matagal pa pala ako mag-iintay. Tingnan nyo, oh. Ayan. Medyo humina na naman yung ulan. Kaso ayoko pa rin maglakad. Kasi pag dating ko sa bahay siguradong puyog na puyog ako. Guys, dumating na pala yung refund namin sa tax ni Marvin. Tapos kahapon kasi sakto, nag-check si Marvin. Parang yung mga ibang makukuha na, may makukuha pa kami. 'Di ba bukod pa yung mga Trillium, yung HST ba yon? Tapos may na-check si Marvin kahapon sa kanya na may dadating sa kanya mula last year. Parang 3 yun. Tapos 3 yung makukuha niya last year. Tapos ngayong January. Tapos sabi ko, dami niya na. Halos nasa 800 ata yun. Sabi ko, pandagdag natin sa yan. Sa gastusin natin. Matapos o kaya sa ipon namin. Ang laking tulong kaya, guys. Yung pala yung mga benefits na nakukuha, no. Ang dami din, no. Grabe, ang laking tulong din. Kasi kay Marvin lahat papasok yung makukuha namin. Dahil siya yung
Siya yung parang head ng family, sabi nung accountant. Kaya sabi ko, send mo sa akin yan. Para pandagdag sa gastusin. Tapos nasendan na rin ako ni Marvin kahapon ng extra money dahil sumahod nga siya at sasahod ulit siya this week. Syempre, naghahati na kasi kami ni Marvin. Dati kasi hindi ako nahahatian ni Marvin dahil nga yung sahod kasi ni Marvin dati nung nasa 5 guys lang siya. Syempre, minsan 4 hours, 5 hours a week lang yung duty niya. Basta kulang na kulang talaga. Pambayad lang niya yun sa mga expenses niya na tulad nung transpo ni Marvin, tapos yung load ni Marvin. Yun lang naman yung binabayaran niya. So, doon lang napupunta. Tapos, may time na may mga kailangan bayaran si Marvin sa school, mga group project nila, or basta may mga iba rin siya binabayaran sa school kasi. Tapos, may parang seminar ata sila no, na pumunta pa sila ng Mississauga, yung mga ganyan. Kaya wala talaga may naiipon si Marvin. Siguro nakakaipon naman si Marvin nung tuition niya, pandagdag sa ipon ko. Siguro nakaipon lang siya noon. Yung unang sem na pagbabayad namin, siguro mga May, ay yung bayaran niya nung June, siguro naipon lang ni Marvin mga 1.5 ganun, or 2K. Sana ipon niya noong 3 months or 4 months na pag-iipon namin para sa tuition nga niya. Ganyan lang yung naipon niya dati. Tapos ngayon nakakatuwa lang kasi nga wala na kami iniisip na babayaran na tuition. So mag-iipon lang kami ngayon na mag-iipon para sa mga iba namin babayaran. Tapos magbabayad nga kami ng utang paunti-unti. Kahit pa paano ang gaan sa pakiramdam guys. Ay tumatawag si Marvin kasi may papasuyo siya. Kadadating ko lang dito sa bahay. Sinend ko na guys yung pinapasend ni Marvin na file. Kailangan pala niya iniwan niya yung laptop niya. So, yan, inayos ko uli yung buhok ko. Pinantay ko siya kasi kahapon, di ba nga, parang may pagka-layer kasi yung ayos niya. Merong mahaba dito na hanggang dito yung haba. Ginupit ko lang kanina lang. Ginupit ko na, pinantay ko na siya. Kasi mas mahirap siyang i-curve kapag hindi siya pantay-pantay. Nahirapan ako. Ito kasi straight. Pag pantay siya, isang straight ko lang siya dito, tapos i-curve ko lang sa dulo. Ay kahapon, nung nagpagupit ako, i-curve ko pa papunta dyan sa baba. Kaya hindi ako magkaigay, kaya yan. Okay lang naman. Bagay naman sa akin kahit papaano yung maikling buhok. Kasi kailangan ko siya laging i-straight dahil nga ang daming bewang. Dahil lagi akong nakaipit guys. Yun lang ang problema ko. Ang bilis kasi magbewang ng buhok ko dahil nga kulot ako. Guys, alam nyo ba, nung nandun pa ako sa downtown, nagtatrabaho ako dyan sa mga office. Yung office ng, basta sa Scotiabank yun eh. Yung mga bangko, sa bangko. Tapos, inuuwi ko lahat ng mga itinatapon nila na mga ganito, yung mga papel. Kasi sabi ko, magagamit ni Marvin to kasi lagi nag-scratch si Marvin kasi syempre puro math. Sabi ko, sayang kasi yung mga papel. Scratch mo lang naman yan. Sabi ko, mag-uwi ako madami kasi lagi may tatapon. Tapos magpapaalam ako sa supervisor namin. Syempre mayroong part kasi doon na saan nila nilalagay yung mga papel na itatapon. Papaalam ako sa supervisor kung pwedeng iuwi ko kasi kailangan ng asawa ko sa school na parang ginagamit niya pang scratch o kaya sa bahay. Ganyan. Tapos ayun, nagagamit nga namin. Tapos nasulatan ni Marvin. April 2024 expenses namin ngayong buwan. Dahil nga maaga pa nag-grocery. Nag-grocery kami nung katapusan ng March. Kaya ipapasok na namin siya for April talaga naman siya. Tapos ayun, hindi pa namin masyadong naluluto lahat. Ang naluto ko pa lang siguro nung mga nag-grocery kami ni Marvin, yung beef pares. Kasi nga iniwan nila ate yung dala nila dito na, ang tawag doon, yung seafood. Yung seafood, yun ang inulam namin ni Marvin. Tapos nagbitbit din ako noon. Kasi hindi ako nag-rice. Hindi na kasi ako nag-rice. Tapos pinipigil ako talaga yung sarili kong wag nagmang-rice. Tapos hindi kumain ng madami. Ito na lang si Marvin ang pinapakain ko. Pero ngayong araw, hindi naman ako mag-rice. Pero
nangyaya si Marvin kumain sa labas, magja-Jollibee kami kasi yan talaga yung pinaka gusto namin ni Marvin, Jollibee. So, ang mahal ng Jollibee dito, no? Kasi naano ko, parang mas mura sa sa McDo ba? Kasi ang dami nagrereklamo kasi ang mahal na daw ng Jollibee dito sa Canada. Search, may lumalabas kasi sa Facebook ko na parang yung page ng Jollibee na parang may mga promo sila, tapos ang daming Pilipino na nagko-comment na ang mahal na daw, ganyan, yan. Oo nga, tapos nung nag-compare nga ako, mahal nga. Tapos, syempre, hindi siya ganun kadami yung serving tulad dun sa mga iba namin kinakainan sa food court. Madami talaga yung serving. Tapos, yung chicken, hindi na rin siya ganun kalaki. Kasi alam nyo guys, last year, nung unang dating namin ni Marvin dito, nag-Jollibee kami parang nung nagkatrabaho ata ako noon, o birthday ko. Hindi ko natanda. Pero, January, nagkain kami ng Jollibee. Tuwan-tuwa kami kasi super laki talaga nung namin, yung chicken namin. Tapos, nung nag-start ng magmahal yung, nga dito, yung mga bilihin, lumiit. Nagliit yung serving. Kaya nga nag-expect nga kami yung ibang mga kainan, kukonti na lang din yung serving. Pero yung yung paborito namin na Shanghai 360, nag-unti yung serving nila noon. Nabanggit ko naman dun sa nag-vlog kami, nung bumili kami, ang unti na ng serving. Pero after months naman, dumami na uli siya. Pero yung sa Jollibee, hindi. Kaya, ayun, paminsan-minsan lang sa Jollibee kami ni Marvin. Kasi nga, kaya pa naman ng budget namin kahit papano. Pero wag lang yung, yung araw-araw ba, ganun. Kasi di ba nga nag-compute kami ni Marvin. Kasi inano namin na ang laki nung nakain namin last time. Kumain kami sa labas. Para sa amin malaki na yun, pero syempre sa mga ibang na kaya talaga nila, malaking sahod nila, maliit pa yun. Yung budget namin ay nasa, pagkakain kami sa labas, budget namin nasa, minsan, hindi pa umabot ang 30, pero ang budget namin 40 to 50, ganyan. Tapos, ayun, nag-compute kami ni Marvin kapag lagi kami kumakain sa labas, parang every week, malaki kasi mababawas sa namin, sa budget. Malaki yung mababudget namin sa food, kasi yung food namin 400, tapos yung grocery, di ba? Tapos pag lagi kaming kumakain sa labas, hindi rin namin masyado makakain yung luluto ko. Kasi minsan pag kumakain kami sa labas, may nauuwi pa kami na ulam pa namin. Kaya mas magandang ubusin muna kasi lagi namin Marvin, ubusin muna natin yung laman ng natin rep para hindi masayang. Ayun nga, mayroon kaming sinigang, tapos hindi namin makain-kain. Hindi ko alam kasi parang akong kumain ngayon. Natambakan na siya kasi ang daming namin pagkain sa rep. Tapos yung si Marvin naman, siya na may kain ng kain. Ako hindi na ako masyadong kumakain eh. 3 days. 3 days pa lang, pero itutuloy ko talaga. Kasi yung goal ko talaga sa summer, sa graduation ni Marvin, lumiit talaga ako. Sana naman magawa natin. Kasi meron pa naman akong 2 months. 2 months kung paghihirapan muna yan. Tapos water lang ako, tapos prutas, yan, yun lang. So, kung magdadala man ako ng ulam lang, hindi na ako magdadala ng rice, parang papapakin ko lang siya. Kasi ang nasa ref namin, meron kaming hipon, gagawin ko siya ng garlic, garlic shrimp, yung butter. Tapos, ang isa, beef. Kasi ang dami nagre-request sa TikTok account ko na yung beef tapa ko daw, din ako. Kasi nagluluto serye na rin ako. Kung makikita nyo sa Facebook page ko na Crystal in Canada, mga ina-upload ko dun habang nagluluto. Tapos parang after ko magluto, kakain kami ni Marvin. Parang style mukbang ng niluto ko. Ganyan. Tapos sabi nila, lagyan ko daw ng recipe. So, nilalagay ko yung recipe. Tapos, minsan may measurement din. Ganyan. Kaya, ayun. Tapos, magre-reels na din kasi ako kailangan ko na kasing maging, active. Kasi pinadalhan din ako sa Facebook. Kailangan ko maging active na dahil pasok na ako sa parang requirements nila para kumita. Kaso, sobrang nakakapagod kasi din siyempre. Galing na ako sa trabaho, gigising ako napakaaga, 4:30, tapos alis ako dito sa bahay ng before 6, mga ganyan ata ako umaalis. Anong oras ba ako umaalis? Hindi pala, before 5 nga, tama. Before 5 or before 5:20.
5:20 ganong oras ako umalis dito sa bahay. Tapos, yun, babiyahe pa ako papunta dun sa Scarborough Town. Tapos, pagkadating, diretso na ako sa pag-aasikaso ng work. Tapos, pag uwi ko dito, mag-ano pa ako, magluluto-luto pa ako, maglilinis pa ako. Or kung may tiklupin kami, nagtitiklop na din ako, guys. Ganyan. Tapos, minsan, ano ko lang, gaan lang ng pakiramdam. Minsan, nagda-Netflix ako. Tapos, mag-edit pa ako ng vlog. Tapos, pagka-edit ng vlog, tapos, nitry ko yung nag-edit ako ng vlog. After mag-vlog naman, nag-edit naman ako ng pan-TikTok at Reels ko. Grabe, sabi ko hindi ko kayang pagsabay-sabayin. kasi yung iba, kasi may ibang mga pinapollow ako. Ang laki ng kinikita nila sa ano. Pero sila naman, ang tiyaga naman kasi talaga nila. Talagang lagi silang may content sa Reels, sa TikTok, kasi lahat yung may kita. Kaso ako, hindi naman ako kumikita pa doon. Tapos may nakita ako na monetize sa sa TikTok. 3,000 pa lang yung followers niya. Sabi ko, ang galing, paano kaya yun? Kasi yung followers ko sa TikTok, nasa 11,000 na. Pero hindi ako masyadong active doon dahil nga, ang dami kong ginagawa. Tapos yung vlog lang talaga yung tinututukan ko, yung sa YouTube lang talaga. Tapos nung nag-send na sa akin yung biglang kasi nagsunod-sunod biglang may nag-trending sa Facebook page ko na isang video ko, kaya biglang parang pwede na akong magganto ganyan. Sinend ko kay Marvin. So, kailangan ko lang i-fill up yung mga requirements ko. So, tinatamad talaga ako. Sabi ko, ano pa yun parang kailan ba yun? 1 month ago or magto 2 months na mula nung sinendan ako ng Facebook na na daw, mag-upload na daw ako, tas na ako ng ko yung parang information ko. Kaso hanggang ngayon, hindi ko pa siya inaasika. So, basta post lang ako, nag-upload lang ako ng video kung kailan lang ako ginagana. Kung kailan lang ako available mag-edit talaga. Pag hindi ako tinatamad, nag-upload ako sa Reels ko siya sa TikTok ko. Sabi ko, Marvin, saan ako mag-ganyan, hindi ko kaya. Pagsabayan-sabayan. Tapos nakita ni Marvin na hindi rin pala biro yung pag-i-edit, no? Sabi ko, simple nga lang yung mga edit ko, pero nahihirapan na ako, Sabi ko, gano'n. So, balik na ulit tayo sa ating pagsusulat ng ating mga gastusin ngayong buwan. Kasi, balak namin, magtitipid talaga kami ngayong buwan na to kasi padating na sila Mama Aida. Para at least naman, kahit papaano, yung dapat na ikakain namin ngayong month na to or kay Kagala, pandagdag na lang namin for next month. Kasi next month na dating nila Mama Aida. Tinatanong na nga kami kung ano daw yung mga gusto namin padala. Baka may mga suggest kayo guys na pwede namin ipadala. Basta ako gusto ko ipadala galing Mauban yung namin. Yung pili tart, tsaka yung pasit habab. May pasit habab pa ako dito. Hindi ko palang naluluto ulit. Oh my God. So, ayun. Tatawag ulit ako kay mama kung ano mga pwede kong ipadala. Tapos ipapadala ko yung wedding gown ko. Wedding dress ko. Kasi balak namin ni Marvin magpa-picture. Yung picture lang, yung parang self-photoshoot lang, ganyan. Kasi uso na naman yun Wala lang, gusto ko lang masuot yung wedding dress ko na may picture kaming maayos si Marvin. Tapos si Marvin, ganun din ko ano yung suot niya nung kasal namin. Kasi nung mismong kasal namin, hindi kasi kami nag-rent ng photographer dahil nga hindi na sasapat hindi naman, may budget naman, kaso ayaw lang namin naggumastos ng sobrang laki kasi nga yung kasal kasi namin civil lang, ganun. Kasi yung balak namin, pangarap kasi namin ni Marvin makapagpakasal kami sa simbahan. Kasi biglaan lang talaga yung kasal namin. Balak kasi namin after ng wedding namin kay Mayor, kain lang kami sa labas. Yun nga, nagsuggest si Mama Aida na mag-venue na nga daw. Kasi nakita nila yung venue, ang ganda, bagong gawa. With pool pa. Tapos yun, nagsuggest sila Mama Mama Aida na sila na magbabayad nung venue namin, pati catering. Regalo na daw sa amin. Ayun. Pero alam ko si Marvin, binayaran niya. Nag-withdraw siya. Alam ko binayaran niya lahat. Binigay niya kay mama. Ayaw ang tanggapin ni mama yung bayad ni Marvin dun sa lahat na nagastos nung kasal. Pero hindi ko na alam kung nang nangyari nun. Kasi mismong araw nung reception na namin, doon nagbibigay si Marvin, nagbabayad kay mama. Gamitin mo. Hindi, ganyan.
Tapos yung wedding dress ko, kasi Mama Aida rin yung nagbayad. Pumunta kami nung sa San Pablo. Naalala ko San Pablo. Grabe, first time ko pupunta sa San Pablo, Laguna guys, na yung palengke, yung mismong palengke. Tapos may kinainan kami doon na masarap na kainan. Tapat lang ata mismo noong, nung palengke. Gawa nga ng, dati doon ata nag-aral si Mama Aida sa San Pablo. Tapos sabi niya masarap daw doon. Yun, parang college pa ata sila yung kainan doon. Basta masarap guys. Kaya pag uwi namin ni Marvin, babalikan din namin yan. Sana mayroon pa. Tapos yun, ang dami kong gustong ikainin na uli pag umuwi ng Pilipinas. Pero hindi pa ako sigurado kung kailan makakauwi ng Pilipinas. Pero matutupad niya, makakain natin uli yung mga kinakain natin dati. Yung mga pares. Kasi yung pares sa Pilipinas, yung parang masabaw talaga. Makapal yung sabaw. Yung akin kasi, kukonti lang yung sabaw na malapot. Ganyan. Ay, teka, nag-message si Marvin, guys. Guys, bali naalala nyo, binigyan ako ni Ate Alaysa ng dalawang bopi. Isang bopis, isang spicy chicken pastil. Ginagawa daw yun ng ng mother-in-law niya, nagbebenta sila. Tapos iniwan ni Ate Camille yung isang bopis kasi hindi daw siya kumakain. Alam niyo, tinikman namin ni Marvin kahapon, sarap na sarap talaga kami. Tapos nagsubo lang ako ng mga 3 kutsara ng kanin. Ang sarap! Grabe, hindi ako mahilig sa bopis. Parang first time ko nga ata makatikim ng bopis or wala pang 3 beses nung tumikim ako ng bopis. Gustong gusto ko siya guys. Ito. Hindi ko lang natanong kung magkano. Binigyan niya kami si Ate Camille, si Ate Erica, tapos ako. Tigdadalawa kami. Isang pork bopis, tsaka isang chicken pastil. Itong chicken pastil, hindi pa ako nakakatikim nito. First time ko narinig yung chicken pastil eh. Saang lugar ba yun? Ayun yung tsura niya. Uy, sarap. Ang sarap. Ang sarap i-part na sa kanin to. Promise. Buti na lang, inubos si Marvin yung kanin kanina kasi nagpaklan siya. Dahil maagap siyang umalis kanina. So, walang naman yung rice cooker namin. Kasi, buti na lang. Kasi kung di, sigurado mapapakain ako ng kanin nito madami. Ito yung bopis. Alice Kitchen. Yun yung name. Search ko sa Facebook kung may page sila or parang pinupost sa Facebook. Yan, bopis. Bango. Tikman natin guys, yung bopis. Sarap. Atay-atay pala to. Kala ko maliliit na kain ito. Ganun pala ang bopis. Maatay. Ang sarap. Ako, buti na lang talaga walang kain kundi ako. Sira ang diet natin. Yan lang. Tinikman ko lang. Pero ang sarap. Sabi ko kay Marvin, huwag na kainin kasi kahapon sarap na sarap sa bopis. Inubos na yung isang ganito. Sumubo lang ako dito tapos yun na umubos lahat. Gustong gusto niya guys. Ang sarap. Sarap parang bopis, no? Pag-aralan ko nga kung paano gumawa nito. Sasubo na naman. Sinasan ko na eh. Binuksan ko ulit. Ang sarap. Baon ko kaya ito bukas. Manood ako sa TikTok kung paano ito gawin guys. Para maggawa din ako. Ang sarap ang bopis. Guys, nag-message si Marvin. Kain daw kami sa Jollibee at pinagdala niya ako ng fruit salad. Gusto daw niya ng fruit salad. Dessert niya daw mamaya. Umuulan. Medyo malakas. Wala akong dalang payong kasi hindi ko talaga makita yung payong guys. Tatakbo muna ako guys. Papunta dun sa bus stop. Kasi mapupuyog tayo ng ulan. Dito tayo sa bus stop. Hindi naman malamig. Yung lang kasi, yung tubig. Yung tubig lang guys ng ulan. Whew! Tapos kausap ko si Mama before ako lumabas ng bahay. Magbabanlaw sana ako ng katawan. Kasi sabi ni Marvin, hintayin ko daw siya sa Warden Station kasi nasa bus na daw siya. Lalamig ako, itaas ko na lang. Tapos yan. Kasi yung mama ko, uwi siya ng Samar sa Carlabiga kung saan ako pinanganak, kung saan lumaki ang mama ko. Bibisita doon. Nandun si Lola siya kasi Tita Ibel.
Tapos may reunion kasi sila mama ng high school ata yun o elementary. First time ni mama a-attend sa reunion nila. Kaya ngayon pupunta si mother. Tapos sabi ko mama gusto ko nung yung malagkit. Yung parang triangle siya guys. Ewan ko lang kung alam nyo yun. Kasi doon ko lang siya talaga natikman sa summer. Kasi doon daw talaga yun. Latik ba yun? Basta papakita ko na lang kapag pwede. Ewan ko ako pwede yung padala dito. Pero wala naman siyang gatas. Ano lang siya? Parang malagkit. Parang kakanin. Ganun siya. Tapos may sauce siya. Masarap promise as in. Tapos may isa pa na parang suman. Style suman siya na kulay white yung labas. Tapos brown. Ito na ata yung basto. Oh my God. Not in service. Nakikrave talaga ako doon. Matagal na. Kasi ang tagal ko na hindi nakakauwi ng summer. Nakatikim naman ako nung nag-uwi sila mama noon. Kaso super tagal na din. Tagal na din. Kasi 2016 pa yung huling uwi ko sa summer guys. Kaya sabi ko gusto ko kapag naging PR kami, once na umuwi ako sa Pilipinas magbakasyon, uuwi talaga ako ng summer. Kahit 1 week lang ako doon. Para lang makita ko si Lola. Saka Tita Ibel. Saka yung bahay kung saan ako pinanganak, pero yung bahay talaga kung saan ako pinanganak, sira na guys. Kumbaga merong isang bahay doon nakalapit na yun yung ginawa ng lolo ko, tapos inutay nilang magkakapatid sila mama na gawing bato. Kasi nga, bulok na nga, kasi ang lolo ko kasi karpentero siya noon, so siya lang yung gumawa ng bahay. Kahoy siya, sobrang tagal na kasi baby pa lang ako, gawa na yung bahay na yun Super laki ng lupa doon nila mama. Bali si Tito Noli siya kasi mama yung nag-ambag doon. Hindi ko tanda kung ilang square meter pero 1,000 yung, ang alam ko 1,000 Malaki talaga siya kasi syempre province yun. Mura talaga yung lupa doon guys. Lalo na mga panahon binibenta yun. Elementary pa lang ata ako nung pag hindi elementary, high school, nabili yun nila mama. Nag-aambagan silang magkakapatid para makuha yung lupa. Kasi sa kamag-anak namin yon. Siyempre kahit kamag-anak mo naman, hindi naman yung ibibigay sa yung lupa ng basta-basta. Kailangan din naman nila ng pera, diba? Nag-decide na silang ibenta yung lupa kung saan nakatirik yung bahay nila, lola. Kaya yun, nag-ambagan sila mama para mapasakan nila na nga. Siyempre, alaala na yun ni lolo yung bahay na yun Basta, kahit pa paano, basta enjoy ako talaga kung umuwi ako dun Para akong artista. Siyempre, para turista ako dun Turista. Tapos, every 2 years kami umuwi doon. Ay, nandito na yung bus ko, sure na. Lakas ng ulan, guys. Alam nyo ba kanina? Di nga nung dumating na yung bus, nakita ko na dun siya, tatawid na siya sa kabilang kanto. Saan na ako lumabas. Tapos pagtingin ko, dire-diretso siya. Ang bilis. Tapos bigla siya nag-stop dun sa medyo malayo ng konti sa dun sa bus stop. Tapos sabi niya, maulan daw kasi hindi niya daw napansin na nandun ako. Dire-diretso siya. Dito na ako sa Warden, guys. Si Marvin nag-washroom lang siya kasi ihina daw siya. Matagal pa kasi yung dating ng bus namin. Pakamustahin ko lang kung ano nangyari ngayong araw niya. Kasi konti na lang ilang 2 weeks na lang tapos na yung ni Marvin school. Parang kayat-kayat yung lip tint ko, nagmamadali kasi ako kanina. Okay guys, nakababa na kami ni Marvin ng bus. Bebe, may Cineplex pala dito, malapit lang. Bebe, isang part ba to? Ang dami pala dito ha? Lalakad pa tayo? Ha, umuulan. Ang galing-galing talaga ng bebe ko. Wala palang daan dyan. Kalang may daan. Ayun, Seafood City guys. Nasa likod lang pala kami. Doon yung 5 guys sa unahan. Sa harap nun. Ito yung Jollibee. Tapos itong likod ditong Jollibee, may Walmart. Pupunta kami, magtitingin lang kami ni Marvin sa Walmart. Jollibee! Ay, ba't parang sarado? Ang side door. Okay. Bango na, oh my God, chicken. Oh my God, ang bango.
Buti na lang may refund yung hobby ko. Libre nga ako. Credit card ko gagamitin mo ah. Pasahan mo ako ng 100. Lilibre mo ako $100, be? Jollibee! Ayun guys, umorder na si Marvin. Puro Pilipino pala yung mga nagtatrabaho dito, nakakatuwa naman. Dito sa may Warden. Lahat Pilipino yung naka-duty ngayong umaga. Ayan na guys yung aming pagkain. Ang dami nung spaghetti pala kapag ganito, no? Pag isang order lang. Kain tayo guys. Ba't nag-rice ka? Kalak may rice kang dala. Si ate. Hindi ako mag-rice. Ang dala kong ano. Ano nga yan? Fruit salad. Bet, daming fruit salad doon. Ginawa ko lahat eh. Konti lang kasi kinain nila ate. Pati yung mga bit-bit na pagkain, konti lang. Kaya ang daming naiwan sa bahay. Ano lang, nabusog agad sila. Tapos, ang bilis lang namin. Halos 3 hours lang ata kami. Nagkwentuhan lang. Hindi na nagkainan nung lumipat sa babae. Tapos na tayong kumain guys. Ay, check namin yung Walmart kung bukas pa kasi anong oras na eh. Nagagayak na nga yung mga tao dito eh. Paano ba ito tatapon? Ayun yung Walmart. Walmart guys! Sisilip lang kami. Tatakbo pa kami. Ang cute naman ng sasakyan no. Ang cute. Ha? Ang cute nga eh. Liit. Ready na? Takbo na tayo? Ang laki pala ng Walmart dito no. Uy, ang daming sale oh. Nice. Vacuum oh. Mahal oh. Ang laki dito guys. Ang daming pamimilian. Ito yung maliit lang oh. Pawalisin ko lang tapos pag mahal din pa. Ito, gusto ko nito yung kulay black. $11.97. Naka-sale ba? Sale na ba yan? Parang sale na yan pag nakapula eh. Tapos ito, mas mahal siya. $16.97. Pero parang parehas lang din naman, uupuan lang din naman eh. Eh, dito na tayo sa mura. Iba kasi yung tsura nito eh. May net siya sa likod oh. Mas gusto ko yung isa. Si Marvin, nasa na yun? Iniwan naman ako noon. Nagtitingin niya ng, mga laruan. Oh my God. Dati gusto ko yung mga ganyang laruan nung maliit pa ako. Sabi ko nga nun, kapag lumaki na ako, nagkatrabaho ko, bibili ako ng ganyan. Hindi naman kailangan, ba't ako bibili, diba? Pagdating ng araw, sa anak ko, mabilhan ko sana. Pag nagkaroon ako ng baby girl. Tuwan-tuwa na naman si Angor. Gusto niya. Barbecue, $98. $7 ang... Di ba $10 yung ganyan? Yung mga... $10 nga ba? Yung mga sa New Market. Mga original siguro yun. Hindi mo lang magkano dito. Yan pala yung hinahanap mo. Kala ko kung ano hinahanap mo din yan. Mga mas maano. Gusto ko yung baseball bat, be. Para pag palukulo ko ay hampas ko sa iyo. Be, gusto ko yung pang-boxing. Uy, yung pang-boxing, bebe. Kailan tayo yun? Gusto ko mag-boxing. Gusto ko nga ng bike. Ito naman, tuwan-tuwa naman sa ganyan. Be, regaluhan mo nga ako ng bike. I want bike. Ay, hako nga, mamaya makatama tayo. Ito kulay pink. 200 ah. Be, ito gusto ko may kulay pink na kulay. Be, 148. 148 to. 148 ito. Gusto ko ng bike, be. I want bike. Japanese. Kaso hindi yan pwede yung pang ano. Yung pang ano lang yan, parang padahan-dahan na gala. Hindi yung malayuan. Bebe, gusto ko nito, be. Ay, be, itong maganda, oh. Yung may upuan sa likod. Ang laki. Magkano yan? Pwede nga, oo nga, may angkasan. We, 158. Totoo ba yan? Be, bili tayo. Hindi ba yan ano, electric? Bike talaga siya? Guys, ito yung pang boxing, oh. Kulay black, tas may white. Gusto ko nitong white, tas kay Marvin yung black. Kasi hindi pa kami bibili, $29.98. Balak namin bumili sa ano, sa summer. Kasi last year pa namin to gusto. Hindi pala. 2 years ago pa. Alam ko nasa Pilipinas pa kami, gusto na namin bumili ni Marvin to para makapag-banding kami. Magbaboxing kami ni Marvin. Wala, libangan lang sana. Ito naman yung parang sinusuntok. Ay, ito maganda rin to. 1,000 pala tong bike na to. Hindi pala 100 plus. Iba kasi nakalagay doon na presyo. Nilagay lang pala.
Yung bike na yon. Ang ganda kasi ng bike. Gusto ko talaga ng bike. Gusto ko ng mountain bike, guys. Mabibili ko rin yan. Hindi namin alam ni Marvin kung saan kami lalabas. Nagtanong-tanong pa kami. Uwi na kami, guys. Wala naman kaming binili. Nag-check lang kami ng mga pwede namin bilhin next time. Next time pa naman. Mas lalong lumakas ang ulan ah. Saan nasakayan? Malayo? Oh my God. Tingnan mo yung anong oras ang bus natin, bebe. Parang snow ang bumabagsak eh. Buo-buo. Ang sakit eh. Snow nga ata yun, be. Nabuo. Nabasa. Feeling ko nga. Wala, ang sakit. Ang sakit. Oh my God. Ay, snow nga, be. Snow. Ayan oh. Guys, ano yung tsura ni Marvin? Oh my God. Naglakad kami hanggang doon. Malayo. Mga 3 kanto. Naiwan kasi kami ng bus. Ang sakit sa mukha ng ano. Sakit sa mata. Pero may tsura natin. Puro ano, snow. Dumating na yung driver license ni Marvin. Tapos tong akin. Akin naman ay, ano to? Photo card. Ha? Photo ID. Photo ID ko. Ayan. Ito pala yun, guys. Grabe, guys. Ang lamig ng mukha ko. Buo-buo yung ano eh. Yung snow. Sakit sa balat. Nilagyan ko nga pala yung sapa namin ng ganito. Mas masarap siyang higaan. Ay, grabe. May work pa si Marvin kanina. Kaya nagmamadali na kami. Dahil magpa-plancha pa siya. Tapos yung pinahiram ako nila tito sa taas. Ng vacuum. Nag-vacuum ako dito sa loob ng basement. Mas gusto ko talaga may vacuum. Tumingin kami ng vacuum kanina sa ano, sa Walmart din. Tapos tingin kami nung kung ano-ano pa doon. Yun lang naman yung ginawa namin kanina. Grabe, busog na busog pa ako, guys. Si Marvin, dami niya nakain. Kumain siya. May rice siya. Naalimutan niya. Mayroon nga pala daw siyang extra rice pa sa bag. May extra rice ka pa sa bag kanina, no, be? Yun, nalimutan niya na siya lang yung magra-rice. Kasi hindi na nga, ayaw ko na mag-rice. Ang bilis ko rin mabusog. Yan lang, guys. Ano, magagayak na din ako kasi may work ako bukas. Tapos, magsusulat din ako ng expenses namin ni Marvin. Kasi ang laki na talaga na nagagastos namin. Pero okay lang. Kasi yung iba naman kasi, ano, para sa mga regalo. Yan. Mga pangregalo namin. Tapos yung iba grocery. Ang dami pa rin namin grocery dyan. Wow, ang ganda na ng katawan ng hobby ko. Taba daw. Kaya, after nito guys, tumatgawa na namin lahat ng kailangan namin gawin. Matutulog na kami ni Marvin kasi inaantok na talaga din ako. Kasi anong oras na? 9:17 guys. Ay, buhay. Ito ang bebe ko. Ayan, namumula yung ilong dahil kanina, paglalakad namin talaga naabutan kami. Yan na guys, magpapaalam na ako kasi mag-e-edit ko pa tong vlog na to para ma-upload din natin ngayon. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. May Facebook may yung Facebook page din po ako na Crystal in Canada. Tapos TikTok account na Crystal Saidi Herrera. Doon ko na nagagamit yung apelyido ng asawa ko. So, yun lang guys. Bye! Thank you po ulit hinihingal ako. Thank you po ulit sa laging pag-suporta sa YouTube channel namin. Bye-bye!